maraming labanan na ang nagdaan sa sangkatauhan simula pa ng unang naitala ang kasaysayan. Ang dalawa rito ay naging pandaigdigang giyera pa sa pagsilang ng makabagong panahon. Milyong-milyong buhay ang nawala dahil sa mga modernong makinaryang pandigma na kayang sumira ng isang siyudad at kumitil ng libu-libong tao sa isang pagsugod lamang. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig ay nagkaroon pa rin ng mga kaguluhan at labanan sa iba't ibang dako ng mundo, dulot ng pagkakaiba sa ideolohiya, relihiyon, agawan sa teritoryo at terorismo. Patuloy pa rin naghahari ang mga malalakas na bansa at marami pa rin ang mga naghihirap at mga namatay dahil sa walang saysay na giyera ng mga tao. Ngunit lingid sa kalaman ng halos lahat ay mayroong isang labanan na nagsimula pa nung pagsilang ng sanlibutan. Ang walang humpay na digmaan at tanging mga taong may abilidad lamang ang may alam. Patuloy silang lumalaban para protektahan ang mundo mula sa mga nilalang na gustong pagharian o lipulin ng mga naninirahan dito. Ang mga nilalang na ito ay may iba't ibang anyo mula sa mga nakakakilabot na halimo sa mga kwentong kababalagan o di kaya yung mga mapanganib na espiritu na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Meron rin mga mapang-akit na may maladyos na kanyuan na sinasamba ng mga tao simula pa noong unang panahon. Ang mga ito'y tinatawag sa iba't ibang pangalan, ngunit iisa lamang ang kanilang pinagmulan. Maraming sinyales na nagsasabing ang kanilang puwersa ay unti-unti nang lumalakas at naghahanda ng magasik ng lagim sa buong sanlibutan. Ang oras na kanilang iniintay ay nalalapit na o ang tinatawag na Malignus, ang ikasyam na araw sa ikasyam na buwan sa ikasyam ng gabi. Unang kabanata, ang tagapaglikha at ang pagsilang ng sanlibutan. Higit ilang bilyong taon nang nakakaraan na ay nag-iisa lamang binabaybay ng isang nilalang ang malawak na kawalan. May taglay siyang mataas na antas ng kamalayan at pag-iisip, kaya nagdulot ito ng matinding pagkabagot at kalungkutan sa kanya. Pakiwari niya ay isa lamang siyang enerhiyang may hugis na palutang-lutang sa walang hanggang kadiliman. Para aliwin ang sarili ay kinukumpas niya ang kanyang mga kamay sa iba't ibang direksyon na lumilikha ng mga alon ng liwanag na naglalakbay hanggang sa maglaho sa kawalan. Isang araw ay naisip naman niyang paikutin ang kanyang kamay hanggang sa makalikha siya ng isang buhawi ng enerhiya. Hindi katulad ng nauna na naglalaho palayo, na natili itong paikot-ikot sa kanyang palad na kanya ay kinatuwa. Ngunit napalitan agad ito ng lungkot nang napansin niyang umabagal ang pag-ikot nito hanggang sa unti-unti rin itong maglaho. Agad niyang naisip na lumikha pa ng mas malaking buhawi na may mas malakas na enerhiya sa pag-asang mas tatagal ito kaysa sa nauna. Sa kanyang tuwa ay tama ang kanyang hinala at tinawag niya itong tala. Gumawa pa siya ng mas marami na naging isang kumpol na tinawag naman niyang kalawakan. Kalaunan ay dumami ang kumpol ng mga tala hanggang sa mapuno ang buong kawalan na nagbigay liwanag dito. Binansagan niya itong sanlibutan. Kalaunan ay napansin niya na maraming maliliit na bilog na bagay na may iba't ibang kulay ang pumapalibot sa bawat tala. Namangha siya dahil umiikot ang mga ito sa kanilang sariling busulan na dahilan ng pagdilim na bahagi na hindi nasisinaga ng tala at maliwanag naman ang nakaharap dito. Tinawag niya ang mga itong planeta at ang pangyayaring kanyang napuna na araw at gabi. Doon nagsimula ang pagkakaroon niya ng konsepto ng oras at mula noon ay itinuri niya ang kanyang sarili bilang tagapaglikha. Kung iisipin na isang malaking aksidente ang pagbuo niya sa sanlibutan, ngunit dahil doon ay napukaw sa kanya ang pag-asa na matuklasan ang kanyang sariling pinagmulan. Lalong umigting ito nang nadiskubre niya ang tatlong elemento na nabuo sa bawat planeta. Ang mga matitigas na bagay na tinawag niyang lupa, ang tubig na umaayon sa hugis ng espasyong napapalooban nito at ang hangin na malayong gumagalaw sa kapaligiran. At pag nagsama-sama ang mga ito ay nabubuo ang mas marami pang uri ng bagay tulad ng mga minerales. Ngunit hindi lahat ng elemento ay matatagpuan sa lahat ng mga planeta. Madalas ay meron ng isa
Ngunit wala o hindi naman sapat sa iba. Subalit na diskubre niya ang isang planetang sagana sa tubig, may sapat na lupa at kalangitan kung saan malayang kumikilos ang hangin. Namangha siya sa ganda nito at tinawag niya itong mundo. Sa kanyang tuwa ay binahagi niya dito ang kapiraso ng kanyang enerhiya sa pamamagitan ng pagpatak nito sa malaking bahagi ng tubig na tinawag niyang karagatan. Ilang saglit pa may mga bagay na nagsimulang gumalaw sa ilalim nito na kanyang ikinatuwa dahil malaya silang gumagalaw at nagsimulang dumami ng nagdikit-dikit sa isa't isa. Tinawag niya ang mga itong organismo. Pagkatapos ay bahagya niyang pinabilis ang pag-ikot ng mundo para alamin ang magiging galaw ng mga ito. Lingid sa kanyang kaalaman ay bumilis din ang takbo ng oras dahil sa kanyang ginawa na nagdulot ng pagbabago sa anyo ng mga organismo. Nagkaroon nito ng mga paa, nagsimulang lumakad sa lupa. Meron din namang mga nanatili sa tubig, ngunit naging mas malaki ang kanilang anyo. Napansin rin niya ang iba na nagkaroon ng mga pakpak at nagsimulang lumipad sa kalangitan na lubos niyang ikinasaya. Mga dambuhala ang mga ito na may kaliski sa mga balat na tinawag niyang mga saura. Bukod doon ay nagbago rin ang lupa dahil may mga luntiang bagay ang umusbong mula dito. Ginawa itong pagkain ng ilang mga saura at tinawag niya mga itong halaman. Ang iba naman ay kinakain ng laman ng mas maliliit sa kanila na kanyang ikinigimbal, ngunit tinanggap din sa kalaunan. Sinabi niya sa kanyang sarili na malapit na niyang malaman ang kanyang pinagmulan. Biglang nakaramdam ng pagod ang tagapaglikha kaya nagpasya siyang humimlay sa isa sa mga kalawakan. Ngunit nang siya ay nagising ay nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Tila may bumagsak na isang malaking bato sa mundo mula sa kalawakang kinapapalooban nito. Nagdulot ito ng malaking pagsabog, dahilan para maglaho ang halos lahat ng bagay dito. Lumikha rin ito ng makapal na usok na tumakip sa tala na tinawag na niyang araw. Dahil dito ay umihip ang malakas at malamig na hangin sa buong paligid at nagsimulang mamuo ang mga puting bagay na tinawag niyang niebe na bumalot sa buong mundo. Dahil sa kanyang labis na lungkot at pagkabalisa ay dahan-dahan niyang inikot muli ang mundo kasabay ng pagbibigay ng kapiraso ng kanyang enerhiya muli dito. Nawala unti-unti ang mga niebe at muli umusbong ang mga luntiang halaman. Kasunod ay ang paglitaw ng mga bagong nilalang na iba ang anyo kaysa sa mga nauna. Mas maliit ang mga ito at nagsisilang ng kanilang mga sanggol, hindi tulad ng mga saura na nangingitlog at napipisa kapag buo na ang kanilang supling. Tinawag niya ang mga itong malya. Mula sa mga ito ay nakita niya ang ila na halos kahugis ng kanyang anyo. Nakatayo ang mga ito gamit ang kanilang dalawang paa at malayang nakagagalaw ang kanilang mga kamay, ngunit balot ng balahibo ang kanilang buong katawan. Naisip ng tagapaglikha na posibleng magkaroon siya ng kawangis mula sa mga ito, kaya agad siya nakaisip ng paraan para ito'y patunayan. Pumili siya ng isang lugar sa gitnang silangan ng mundo at ginawa niya itong mayabong at masagana. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga pinakamaamong malya dito para sila'y malayang makapamuhay dahil hindi makakapasok o anumang nasa labas nito. Tinawag niya itong paraiso. Ang panghuli ay pumili siya ng dalawang magkaibang kasarian mula sa mga nakatayong malya. Ibinahagi niya ang kapiraso ng kanyang enerhiya sa mga ito. Unti-unting nagbago ang kanilang mga anyo at nagsimulang malaga sa mga balahibo mula sa kanilang katawan. Lubos na natuwa ang tagapaglikha dahil halos kawangis na niya ang kanyang mga napili. Binigyan niya rin ang mga ito ng kamalayan at pag-iisip na halos salintulad na lang sa kanya. Tinuring niyang tagumpay ang kanyang ginawa at tinawag niya ang kanyang mga kawangis na tao. Labis ang kanyang tuwa habang pinagmamasdan ng dalawang tao na malayang naglalakad sa loob ng paraiso
at pinag-aaralan ng lahat ng nakapaloob dito. Ngunit napagtanto niyang maraming oras ang kanyang ginugugol sa paraiso at hindi na niya masyadong pinagtutuunan ng pansin ng labas. Kaya't naisip niya na lumikha ng mga katawang para gawin ito. At mula sa kanyang enerhiya ay lumikha siya ng mga espiritong bantay na magmamasid sa lahat ng nangyayari sa mundo para ibahagi ang mga ito sa kanya, maliban sa paraiso na siya mismo ang bantay. Pinagkalooban rin niya ang mga ito ng mataas na antas ng kamalayan at kaisipan na halos kapantay na ng sa kanya. Lumipas ang maraming panahon at mapayapang nabuhay ang mga nilalang sa mundo, kabilang ang mga nasa loob ng paraiso. Marami ang mga nagbago na masusing sinubaybayan ng mga espiritong bantay at masugid nilang binalita sa tagapaglikha. Lubos ang kanyang kasiyahan dahil sa ang lahat ng mga pagbabago ay ayon sa kanyang inaasahan na tinawag niyang ebolusyon. Isang araw ay nagpasya siyang humimlay at mamahinga ng mas mahaba kaysa sa kanyang nakasanayan. Ngunit sa kanyang paggising ay tumambad sa kanya ang mga bagong uri ng nilalang na lubos niyang ikinabahala. Mapaminsala ang mga ito at mas mahaba ang mga buhay kaysa sa mga ordinaryong nilalang. Tinawag niya ang mga espiritong bantay para alamin ang pinagbulan ng mga ito, ngunit wala ni isa ang tumugon sa kanya. Doon ay nagkaroon siya ng hinala kung ano nangyari dahil naramdaman niya ang mataas na kamalayan mula sa mga bagong nilalang. Agad na yung tiningnan ng paraiso para alamin ang kalagayan nito. Nagimbal siya sa kanyang nakita dahil maraming maamong malya ang mga namatay dahil pinaslang at kinain ng mga ito ng dalawang tao. Sa hindi kalayuan ay natanaw ng tagapaglikha ang isang serpente na nabibilang sa mga sauran na nakaligtas sa malaking pagsabog. Namangha siya dahil tila may kakayahan itong magsalita. Doon ay napagtanto niya na inagaw ng mga espiritong bantay ang pisikal na katawan ng mga nilalang. Agad niyang kinausap ang serpente para alamin ang dahilan sa kanilang mga ginawa. Spiritong bantay, anong ginawa mo sa katawan ng serpente iyan? At nasaan ang originanin at mamayari nito? Agad na tumugon ng serpente at nagkaroon sila ng diskusyon ng tagapaglikha tungkol sa mga nangyari habang ito'y namamahinga. Magandang araw tagapaglikha. Sa wakas ay natulasan mo na ang aming munting liin. Salamat sa katalinuhang pinagkaloob mo at nakaisip kami ng paraan para maagaw ang katawan ng mga nilalang. Kailangan lang pala namin kainin ng espiritong namamahay sa kanila para makuha ang mga ito. Hindi mo kami pwedeng gawing tagapagmasid lamang habang buhay. Hindi pa ba sapat ang kaalaman at kitalinuhang binigay ka sa inyo? At hindi tulad ng mga nindikambay katawan na nasisira at namamatay. Kayo'y walang hanggang patulad ko. Anong silbi ng walang hanggang buhay kung magmasid at magbantay lamang ang pwede namin gawin? Totoong sila'y namamatay, ngunit ang buhay nila ay may mas kahulugan dahil naging bahagi sila ng sanlibutan at nang walang humpay na pagbabago nito. Pag pumanaw ang isa ay may sisilang na nilalang na magiging tahanan mali ng spirito. Hindi katulad namin mga tagabantay na palutang-lutang lamang sa kawalan. Maaring tama pa. Inahala kong sapat na ang pinagkaloob ko at ang layunin sa paglikha sa inyo. Marahil ay parte rin kayo ng evolusyon ng sanlibutan. Ngunit ang ginawa ninyo ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Dahilan para mawala ang balanse at ugnayan ng bawat nilikha. Ang mga bago ninyo anyo ay hindi tumutugma sa napaatan na layunin ng bawat isa. At ngayon ay binabalak ninyo magawin ang patawan ng dalawang taong ito. Asyado na kayong nagiging mapanghas. Pagkiling mo sa dalawang ito ang isa sa mga dahilan ng aming pagkasaplam. Huwag kang mag-alala at hindi pa namin kayang kunin ang kanilang patawan sa ngayon dahil sa antas ng pamalayang taglay nila. Ngunit ay bahagi ko na sa kanilang malupit na patotohanan tungkol sa batas ng palikasan dito sa sanlibutan na matagal na nang ikinipagli. Na ang malalakas na nilalang ay kakainin o sisirain ng mga mahina
Ayon sa kanilang lahi, na ang halaga ng bawat nilikha ay hindi pantay-pantay. Ito'y naayon lamang sa silbi o gamit dito sa iba. Alam na rin nila na sila ang pinakamataas sa lahat ng iyong nilikha, kung kaya't nagagawa na nila ang anumang kanilang naisip. Sa malaking nasinungalingan, tama tibay pa ang layunin ko sa pagtika ng bawat nilalang. Ngunit ang isa ay hindi mabubuhay kung wala ang isa. No, yan ay gusto ninyong patunin ng ugnayan na iyon dahil sa inyong matin paniniwala. Dahil sa inyong mga tinuro sa dalawang taong ito na pumaslang at kumain ng ibang nilalang, ay may hangganan ng paninong buhay at ang patawan nila ay maaari nang mamatay. Kung ganoon ay mas madali na para sa amin na kunin ang kanilang patawan dahil sa mga mortal na lamang sila. Salamat at pinalam mo ito sa akin. Isa ka talagang mabait at mapagpalang tagapaglikha. Kung inaabala mong papayagan ko ay yung agawin ng patawan ng bawat nilika, kabilang ang dalawang taong ito ay nagkakamalita. Aatiin ko ang buong sanlibutan sa iba't ibang lagusan. At kayong lahat na espiritong bantay maliban sa mga hirang tapat, ay ipapatapon at ikapalat ko sa mga ito. Pagkatapos mamatay ang masira ng mga pisikal na katawan na inyong inagaw, ay mapupunta ang inyong mga espiritu sa walang hanggang banginong kawalan. Ang mga original na espiritu nagmamayari sa katawang nasira o namayapa ay mapupunta naman sa kaitaasan upang hindi na madagdagan pa ang inyong kamalayan na naging bunga ng inyong pagdalakaw. Kakaroon ng bagong mundo ang lahat ng wilika, kabilang ang dalawang tao ito. Sila ay magkakaroon ng bakayaan na magparami at hindi nyo na sila magagambala kailanman. Kahit anong gawin mo ay hindi mo kami mapipigilan. Makakahanap kami ng paraan para may sakatuparan ng aming layunin. Ang pagkaluban kami ng karunungan na halos kapantay na ng sa iyo ang pinakamalaking mong pagkakamali. Maaari ninyong subukan, ngunit nandito lang ako na laging nakabantay. Umayo ba'y lahat ang pagdambabalik? Kukunin namin ang lahat ng batawan ng pinakaiingatan ng mga tao. Papalik kami. At tuluyan ng nahati ang buong sanlibutan sa iba't ibang bahagi. Pagkatapos ay hinigop ng mga lagusan ng halos lahat ng espiritong bantay kabilang na mga katawang kanilang ginagaw. Isinilang ang bagong mundo at naging mapayapa muli ang mga nilalang dahil nanumbalik ang ugnayan sa pagitan ng bawat isa. At lumipas ang ilang milyong siglo.